Isang malaking awesome. And na-sell nga tayo nung ating trade kahapon sa Bitcoin. And right now, we are actually seeing a much clearer move for Bitcoin. So if, just in case, yan yung maging move, i-explain ko sa inyo kung bakit din ito yung nakikita kong way. And also this one, I'll be explaining to you guys why we may flip to the upside just in case ito nga talaga yung gustong mangyari. And also, we are looking at the potential liquidations or yung whale orders natin dito, signaling that there is a large volume ahead. And also, yung liquidation maps natin, and we will be talking about this one as well. So, ako nga pala si House of Bern. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency since 2021. And let's get straight to it. So, kahapon, di ba, sinasabi ko sa inyo na yung Fibonacci natin, we did not touch it. Ito pa rin siya. So, we're just looking at the possibilities by just following the market structure. So, kung may ABC talaga tayo, then it means if, sabihin natin, okay, ABC, okay, at maging dito, okay, hindi natin alam kung saan yung magiging potential E natin, which is could be probably this whole block of fair value gap. Kumbaga, nasa 43 to 51. Then, marami magsasabi na, Sir Osa, pababa yung prediction natin. Hindi ako nagpipredict. We're just trying to know where could be the possible bottom because, of course, we want to at least help each other na mahanap natin talaga yung potential bottom. But I really think, since this is the first bottom na tinitignan ko in this range, okay, ang nakikita ko is sobrang bumulwak yung volume natin dito. Okay? So, doon ko nakikita na probably, possibility lang naman na magkaroon muna tayo ng rejection sa 76 or at least dito sa previous support line. Then, tsaka tayo bumagsak sa 55. Pwede yan mangyari. But since, we have the volume here, yun yung tricky sa volume natin. Hindi natin alam para saan siya. So, if there is a volume spike, it means, there is a live trade here and we are really trying to execute that level. Kumbaga, pag pumasok ulit dyan, pwedeng mangyari is bigla tayong bumulwak or bigla tayong bumagsak palalo. So, kung i-extend natin yung Fibonacci levels natin at ikakabit natin siya doon sa mga previous moves, ang nangyayari is you don't like the BTC or of course, yung price natin, sa BTC, to move ay pumping motion. Why? It's because kung sakaling 618 ang pinag-bouncean natin by just looking at this and trying to get the previous move here, what I am trying to predict is kung gusto nyo talaga mag-pump to, we really need to break 85K right away. Kasi kung hindi, ang mangyayari is it will be a head and shoulder or a crooked head and shoulder. And masyadong malalim yung magiging downward move natin, which is ito na yung parang 31K. Yun yung sinasabi natin na what could be the possible or the plausible news if that happens. No? So ako, I'm still rooting that we get rejected at sa 72, tsaka tayo mag-dump papuntang 55 or at least doon sa level ng 44, which is yung hinahanap ng mga whales. So when I say hinahanap ng mga whales, kung titignan muna natin tong day, yung ating intraday, yung move natin dito guys is looking more bullish than bearish. Okay? Kasi yung naging move natin dito is a sufficient reason for us to believe that there is a bull run for quite some time. Okay, hindi ko siya sasabihin na buong 2026 bull run na, no. I will say is there is a plausible effect na etong naging dump natin dito is a confidence for the whales to keep on accumulating. So leading to a slow pump to the upside, no? Kumbaga, move tayo ng move. Kumbaga, hanggang sa bigla tayong manganganak ng mga, kumbaga, possible na sasabihin nila na, we're out of the range of bear market. Parang ganun. But, I'm not giving you a hope or sabihin natin, false hope na, baka late na kayo, etc., etc. There are still a lot of indicators saying that we are still inside the range na hindi pa talaga tayo, kumbaga, out of that bear market or
baka ma-knife drop na naman tayo. So, isa dyan is yung ating whale buying. So, makikita nyo na ang dami nating whale buys dito. Yun yung sinasabi ko na yung naging confidence buy ng mga whales is nandito talaga. Okay, hindi natin siya makikita doon sa levels na katulad dito. Wala siyang masyadong buyers. So, malaki yung chances na we are trying to just retrace the 63K, which is yung ating thesis dito na kung sa intraday lang tayo titingin, since diba na SL tayo kahapon, okay, ang ginawa natin is kumbaga shinort natin pero hindi siya tumuloy. Okay, nag-support siya. Bagkus nag-support pa siya. Okay, instead of like trying to go further down. So, yun. We're gonna try to reposition on that one. For now is the reason why we're not getting it, it's because of the news are still in pending. So, meron tayong unemployment rate sa dito, tapos dito sa so sa Japan is also like having a breakthrough. Kumbaga nagiging positive yung stocks ng Japan, medyo nagiging parang taliwas doon sa nangyayari sa buong mundo. Okay, so same thing sa England naman natin, ganun din, inflation rate YOY, so inaabangan din yan. So FOMC minutes, and also yung ating housing, ito ba yan? Ito, durable goods order MOM, binabantayan din nan for some reason. Then we have inflation rate, YOY naman, or year over year, for Japan din. So isa yan sa mga nagiging drawbacks or kung bakit ayaw gumalaw ng market natin ngayon, which is a little bit kumbaga boring para sa mga tulad nating long-term players. Kasi gusto natin makakita ng move and we may be able to predict where will be the next liquidations na pwede natin patulan na baka maging bullish. So ngayon, liquidations, inaabangan talaga natin to na so far ang daming na-liquidate dito. Isa tayo doon. Hindi man liquidation, no, na stop loss lang tayo. Kasi ang nangyari, dito ba yun? Dito yan. Umangat muna siya bago siya bumagsak. So, nangyari is na-trigger, tapos biglang umangat, na SL, tapos bumagsak. Kumbaga. So, hindi pala, tama pala, na-trigger muna, bumagsak siya, tapos na SL dito, tapos ngayon bumalik lang din. So, in SL lang tayo. So, re-repost tayo dyan kumbaga, magre-repost tayo dyan kumbaga, titignan ko muna. Mahirap magsalita kasi wala yung hinahanap kong RSI. Kumbaga, hindi siya clear yung trend niya. So, now guys, compare bull markets, no? So, nakikita natin na we are comparing yung mga era 1, 2, 3, no? So, now we are at era 5. Sinasabi din ng lahat na will be just in a boring market na sideways. Okay, kasi consecutively, ganun yung nangyayari from different eras. Meron din tayo extended era, which is this one. Tapos bigla tayong bumagsak. Which is, ito yung 2022, 23, yung era 4. Okay, ito naman yung 2014. Tapos biglang 15. Tapos 16. Tapos 17, kumbaga. So, ito ata yung sa 2018. Yan, 2018-19. Yan, so ito yun. So, next is atong ating, ano nga to? Cycle repeat. Okay, so why are we talking about this is because medyo repetitive siya kung titignan. So, ibig sabihin, meron pa tayong downward move pero it needs to retrace at least muna. Kumbaga sa pricing, kung titignan natin, it means gusto ng price talaga mag-retrace muna bago tayo bumagsak ulit. Which is a little bit bloody para i-wish yung mga ganong move. Kumbaga, okay, nakakatakot pero it really needs to be done sa market na to. Maybe we are really trying to get here sa ibabaw neto, okay, which is masyado ng malalim. Kung titignan din yung ating patterns here. Okay, but we don't just level with patterns, no? Hindi lang naman yun yung tinitingnan natin. Anything can change. Kung ito, saglitan lang, ito sobrang lalim, what could be the next? Diba? Kung ito hindi naman sobrang lalim, ito sobrang lalim niya. Ito, what could be the potential? Pwedeng bounce lang, diba? So nangyayari talaga yung nagbabago siya. Okay, so many people are saying that bear market has officially begun. Oh, actually yes, it is. Okay, but kung titingnan natin dito, ang problema kasi sa market natin
is we really never had the altcoin season, no? So it is a very scattered market because it is infested with banks, institutions, and whales. Kumbaga, they have controlled the liquidity to where it should flow, and nag-flow lang siya doon sa mga pwede nilang i-forefront or unahan yung mga retail, which is sila din yung nagpapatayan, kaya nauuso yung mga over-the-counter. So kung titingnan niya guys, okay, we always hit the red at least bago tayo talaga mag-dump. Okay, so dito nakita natin na we had a clue here, no? Nakikita natin siya. So ito medyo extended siya. So the question is, gaano tayo katagal mag-stay dito sa dito sa line na to? I'm very positive na I really think, okay, kung ito nag-violet na tayo dito dalawang beses, tapos ito pangatlo, no, isa dito hindi naman tayo nag-violet. So probably, okay, we need to go up first. Okay, and magtatagal tayo dito sa green line, tapos aangat tayo. So for the whole 2027, doon natin ma-determine kung talagang diretso or dadaos tayo pataas. Kasi we never had the red one. Okay, which is probably nasa 500 kung 2007, 500k, which is a little bit crazy. Pero nothing's crazy kung magpiprint na naman sila ng maraming pera at magkakaroon tayo ng massive wealth transfer, no? So hindi pa rin siya kasi nangyayari is because most of our assets are not even tokenized. Okay, so isa pa yung ating NUPL, no? So Bitcoin's next bull run starts when this turns red. Okay, so inaabangan natin yan. Okay, medyo nasa baba na tayo, laylayan na tayo. We need this red before we can confirm. Okay, which is one of those on-chain na binabantayan talaga natin, and we already explained this to you. Okay, so isa pa, Japanese market, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo kaya hawkish, or sabi natin, medyo kumbaga nagbabagal yung market, huwag natin sabing hawkish. So nakikita natin unemployment rate, inflation rate, tapos inflation rate naman sa Japan, tapos ito pa. So kaya yung mga tao naghahanap na lang ng dahilan, kumbaga, para i-pump yung market or i-dump yung market. So this goes to retail, and this goes to the institutions or yung mga whales. Okay, so susunod lang naman yung retail kung saan ba talaga gusto pumunta, then dun tayo nadadali. So yan, medyo mahirap i-forefront yung kung saan talaga papunta yung market ngayon. Okay, we can just rely on market structure. But right now, this is the first time ever for Japan, no? So congratulations sa mga may stocks ng Japan, or sabi natin yung yen, okay, sa mga nasa Japan, yan. Yung asawa ko nasa Japan, so big shoutouts. Okay, this is one of the historical move for Bitcoin for Japan, kasi since 2005 pa yung huli nilang ganito. Okay, so but yeah, napigilan to kasi nga sa 2008 crash, and hindi na tayo naka-recover after that. So yun na yung nangyari. Rest is history, and this might be, okay, again, a multi-year for a good Japan stocks, no? So since they've been doing a lot of cleaning already, hindi lang sa immigration kundi sa mga policies nila. But yeah, let's see what will happen from there. Babalitaan ko kayo. But definitely people are also talking about the crypto rotation or yung wealth rotation. So if you guys have XRP, if you have SUI, yung mga malalaking assets like Sol, Ethereum, etc. So for this one, I really think it's still gonna go up. Okay, tapos or kung talagang mabullish talaga yung mga kulto, pwede tayong pumasok dyan, tapos tsaka tayo babagsak ng malala. Okay, tsaka doon lang tayo makakita ng divergence. Okay, but for now, okay, we don't have any reason to act. Okay, so we're just gonna wait for the market. But I hope, guys, when this opportunity shows up, touches the 200 TP fast, okay, for your alts. Lalo na sa 1-day time frame to 1-week time frame, okay? So again, guys, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.